tama itong sinasabi ni Arnold Clavio. Si Arnold Clavio, broadcast journalist, sabi ni Arnold Clavio, taong bayan maaaring mas magulat sa pera ni VP Sara sa bangko kaysa sa issue sa flood control. So ito sa tingin ko tama ito. Kayo, agree ba kayo kay Arnold Clavio? Sabi ni Arnold Clavio, kapag nagsimula na yung hearing proper sa April 14, pag present yung mga pera ni Sara sa bangko, yung mga records ng bank deposits, at nakita ng mga tao kung gaano kalalaki yung gumagalaw na pera sa bangko ni Sara, anong posibleng maging reaksyon ng mga tao? Sabi ni Arnold Clavio sa reaksyon niya, kung ang mga tao ay nalula doon sa flood control, yung mga yung laki ng mga perang pinag-uusapan sa flood control, pag nakita yung mga pera sa bangko ni Sara Duterte, at ng kanyang asawang si Manscarpio, sabi ni Arnold Clavio, magugulat ang mga tao. Magugulat ang mga tao. Ano sa tingin nyo? Mga kabunyog, ang sinasabi ni Arnold Clavio, kung ang mamamayan Pilipino ay nalula doon sa perang pinag-uusapan, doon sa flood control, ang sabi ni Arnold Clavio, personal niya itong pagtingin, kapag nakita ng taong bayan ang mga deposito ni Sara Duterte at ng asawa niyang si Manscarpio sa bangko, magugulat ang taong bayan. Actually, tinanong ko na yung isang kaibigan ko, magkano ba ang laman ng deposito ni Sara dyan na pinag-uusapan? Sabi ni Trillanes, di ba? Sabi ni Trillanes, nakita niya noon 2 billion. Pero luma yun. Mas ngayon, mas may mga bago ngayon. Noon yan. Si Trillanes yung unang nag-imbestiga niyan, pero 2016 pa yan. Nadagdagan ng todo yung pera na yan nila Sara Duterte. Ito na lang. Paano mo na lang masasabi na ang laki ng pera ng mga Duterte? Ay yung bayad lang kay Kaufman, magkano ang bayad niyan? Isang taon na. Isang taon na nung March. Diba? Kailan na aresto si Duterte? March 11. Isang taon na binabayaran si Kaufman ng kanyang attorney's fees, legal fees. Magkano yan? Ang sabi, 140 million. Hindi naman inaamin ni Kaufman. Sabihin natin 140 million, buwan-buwan, bilyon na. Saan kinukuha yan ng Duterte? Yung mga biyahe, paulit-ulit na nagbabiyahe sa The Hague, si Sara Duterte, kasama ang pamilya, tapos yung sila Baste, sila Pulong, sila Kitty Duterte, balik-balik, halos linggo-linggo, buwan-buwan, nandun. Pasalit-salitan sila. Saan galing ang pera na yan? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ayaw naman nilang tumanggap ng donations. Ang pinagmamalaki nila, ayaw daw ni Duterte na humingi ng tulong kanino man. Wow. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kababayan, pag lumabas ang mga bank records ni Sara Duterte at nakita doon kung gaano kalalaki ang perang nandun, wala na. Kaya agree ako dito kay Arnold Clavio. Kapag nakita ng taong bayan ang laman ng mga bank accounts ni Sara, malaki ang magiging epekto niyan sa pananaw ng taong bayan. Kaya talagang pinipilit nilang wag matuloy ang hearing sa April 14 . Kaya nag-a-apply sila ng TRO sa Korte Suprema. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung mga pro-Duterte na mga lawyer, sila Torreon, gusto nila maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Pigilan. Kasi isa doon sa mga sinusumpi na SALN ni Sara. Kung sa SALN, medyo hindi pa masyado yung SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kasi kung ang mga SALN, dinuduktoran niya ng mga nagde-declare niyan, binabawasan niya ng todo. Pero ang hindi talaga makakapagsinungaling, yung bank records . Yung bank records. Mga kabunyo. Kasi yung bank records, diyan makikita yung ilan yung pumapasok ng mga pera.
Ilan? Magkano yung pumapasok na pera sa kada panahon? At magkano naman yung wini-withdraw? Diyan na ano eh, diyan si ERAP na ano, bumagsak eh. Ay di ba si ERAP, may second envelope. Yung second envelope, pinapabuksan sana. Ang laman yata nun, billion eh, billion. Yung second envelope na yun. Makikita doon na billion ang deposito ni ERAP. Kinontra ng mga senador na kakampi ni ERAP. Nung nagbutuhan, 11-10. Nanalo yung mga senador na kakampi ni ERAP. Ayaw nilang pabuksan yun. Nagalit ang taong bayan. Yun na yung ikinabagsak ni ERAP. Si Corona. Oh, kita nyo yung mga deposito sa accounts ni Corona, grabe. Tapos mayroon pang dollar accounts. Grabe, dollar accounts. Ha? Kaya ang nangyari doon, na ano ang tao, nagulat ang tao, Chief Justice ka ng Korte Suprema, tapos ang laki ng mga deposito mo sa bangko, may dollar accounts ka pa. O yun ha. Yun. Tandaan natin yan. Si Merceditas Gutierrez. Si Merceditas Gutierrez, inimpeach sana yun eh. Inimpeach. Tapos nung magsisimula na ang trial, nag-resign na si Merceditas Gutierrez. Kasi mabubuksan din yung kanyang mga bank accounts eh. Oh. Si Andy Bautista, chairman ng COMELEC, mai-impeach din sana yon. Kaya lang, nung magsisimula na yung impeachment, nilabas na ng asawa niya yung, sabi ng asawa ni Andy Bautista, mayroon akong kopya ng aming passbook ng kanilang account, silang mag-asawa. Anong nangyari? Mayroong isang araw na may pumasok 200 million. Saan galing yung 200 million na yun? Hindi kayang ipaliwanag ni Andy Bautista yun. Kaya ang ginawa ni Andy Bautista, nag-resign na lang, tumakas na papuntang Amerika. Diba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, itong mga corrupt na opisyal ng gobyerno pag nai-impeach, pag pinapakita ang kanilang mga deposito sa bangko, dyan ang kanilang Waterloo. Dyan yung bagsakan nila dyan. Ha? Dyan yung bagsakan. Kasi ipapakita mo yung laki ng kanilang mga deposito sa bangko. Paano mo ipapaliwanag yun? Ano ba ang hanap buhay ng mga Duterte? Politika lang naman yan eh. Politika lang naman ang hanap buhay ng mga Duterte. Paano kaya yaman ng ganun kalaki? Lalo na kung bilyon na ang pinag-usap. Di ba? Kahit pa sabihing may minana doon sa mga magulang ni Digong, hindi pa naman yan kila Sara. Kasi buhay pa naman si Digong. Di ba? Ano naman ang mamanahin ni Sara Duterte? Buhay pa si Digong, buhay pa si Zimmerman. Hindi niya pa yan pwedeng i-declare sa kanyang accounts or assets. Kaya ito mga kabunyog, pag lumabas ang bank accounts ni Sara, agree ako dito kay Arnold Clavio. Magugulat ang taong bayan dyan. Magugulat. At mahihirapang makarecover si Sara niyan. Mahihirapang makarecover yan, mga kabunyog. Yan ang maghuhubad kay Sara yung mga bank accounts na yan. Sino bang ipipresent? Ipipresent si Trillanes. Ipipresent din si Melchor Carandang. Sino si Melchor Carandang? Yan yung overall deputy ombudsman nung panahon ni Duterte. Pinatanggal yan ni Duterte kasi yan yung yan talaga yung nag-imbestiga noon sa AMLAC. Tapos isusumpina na rin yung mga executives ng bangko. Isusumpina rin. Ngayon, kini-question niya ng kampo ni Sara, bawal daw isumpina yung mga executives ng bangko. Bakit naman bawal? Ito na yung pagkakamali ng kampo ni Sara eh. Kung natuloy yung impeachment noong nakaraang taon, pagdating sa Senado, pwedeng yung mga senador na kakampi ni Sara, sila Chis Escudero, sila Jinggoy, hindi papayag na isumpina yung mga executives ng bangko. Pero dito sa Kamara, may power din ang Kamara na magsumpina. Plano yan ng Kamara na isumpina. Pinag-aaralan na niyan. Isusumpina yung mga executives ng bangko. At dyan mahuhubaran si Sara Duterte. Tama si Arnold Clavio. Agree ako dyan, 100%. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog